Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating miyembro ng Milisya ng Bayan sumuko sa Bukidnon sa ilalim sa Iklip. Ika-128th anniversary ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ginugunita ng buong bansa. Bilang ng nasawi sa Mindanao quake, umabot na sa 55, Sarangani nasa ilalim ng state of calamity. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbalik loob sa pamahalaan ang isang dating miyembro ng Milisya ng Bayan na dating konektado sa nabuwag na Guerrilla Front 89 ng CPP-NPA sa Bukidnon noong June 6. Kinilala lamang sa alias na Erwin, ang 29 anyos na magsasaka mula sa Kabanglasan na umano'y nagsilbing taga-supply ng pagkain at iba pang pangangailangan ng armadong grupo. Ayon sa pulisya, naging bahagi siya ng kilusan noong 2013 bago tuluyang huminto sa aktibidad noong 2022. Pinangunahan ng Bukidnon 1st Provincial Mobile Force Company ang operasyon, katuwang ang Malaybalay City Police Station, Provincial Intelligence Unit at MAPIO. Sasailalim ang surrendery sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP upang matulungan siyang makapagsimula ng bagong buhay sa pamamagitan ng iba't ibang programang pangkabuhayan at reintegration. Ginugunita ng bansa ang ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayong June 12 sa temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Bahagi ng pagdiriwang ang flag raising at wreath-laying ceremonies sa Rizal National Monument sa Maynila na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga miyembro ng First Family at iba pang opisyal ng pamahalaan bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand sa Maynila, tampok ang mga float, pagtatanghal at musikang makabayan na sumasalamin sa kasaysayan, kultura at adhikain ng sambayan ng Pilipino. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP, layunin ng pagdiriwang na gunitain ang mga sakripisyong nagbunga ng kalayaan ng bansa at paigtingin ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pagkakaisa, pananagutan at pagmamahal sa bayan. Samantala, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na sundin ang holiday pay rules para sa Araw ng Kalayaan. Ayon sa ahensya, ang mga empleyadong hindi papasok sa trabaho ay dapat tumanggap ng kanilang buong arawang sahod, habang doble naman ang sahod ng mga magtatrabaho sa regular holiday. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong umaga ng June 12. Nasa 1,120 naman ang sugatan habang 31 katao pa ang nawawala. Patuloy ang search, rescue and retrieval operations sa mga komunidad na matinding naapektuhan ng lindol habang nagpapatuloy rin ang pagberipika ng mga ulat sa iba't ibang lugar. Sa Sarangani, idineklara ang state of calamity noong June 10, kasunod ng malawakang pinsalang idinulot ng lindol. Batay sa tala ng provincial government hanggang alas 6 ng gabi ng June 11, umabot na sa 28 ang kumpirmadong nasawi sa lalawigan, kabilang ang 20 sa Glan at 8 sa Malapatan. Karamihan sa mga biktima ay nasawi dahil sa landslide, pagguho ng debris at pagbagsak ng malalaking bato. Patuloy rin ang paghahatid ng ayuda sa mga apektadong lugar. Aabot na sa 54,420 family food packs, 5,118 ready-to-eat food boxes at 2,234 non-food items ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Socsargen at iba pang rehiyon ng DSWD. Mahigit 75,000 na mga pamilya sa 291 barangays ang naapektuhan ng sakuna, habang tinatayang nasa 666.5 million pesos na ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.